Kalalabas lang ng spoilers para sa One Piece Chapter 1129 at ito ay ang pagpapatuloy ng pakikipaglaban ng Straw Hat Crew sa mga higanteng hayop at ang pagtakas naman nila sa Sun God ng Elbaf. Sa chapter na ito ay makikita na natin kung sino talaga at kung ano ang pangalan ng taong nagtatago sa maskara ng Sun God ng Elbaf at kung paano nakarating ang OG na Straw Hat Crew papunta sa lugar na ito. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakay natin ang chapter spoiler para sa chapter 1129 ng One Piece. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring nyo na din ang bell button kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Konting recap mula sa previous chapter ay nakita na nga nating bumalik na sa kanyang room ang Sun God ng Elbaf na kung saan ay nagkaroon na nga ng encounter sa gitna nila Luffy at ng kanyang crew at sa fake na Sun God na ito. Dito ay tumatakbo at tumatakas sila kasama si Iskat na ang isa sa mga deities ng mga towers na tinalo nila previously. Luckily nakuha nila ang isa sa mga blueprints o ang isa sa mga mapa ng fake Sun God na magagamit nila para tumakas sa illusion world na binuo nito. Pinakaunang pangyayari sa chapter spoilers na ito ay nagawang makapagland at makapaglatag ng isang trap ng fake Sun God na ito. Isang trap na para bang isang iron na net, isang bakal na net na bumalot sa mga Straw Hats para mahuli at hindi sila makagalaw. However, nagawa yung sirain at wasakin ng isang combination attack nitong si Zoro at ni Sanji. Habang nangyayari ang pagpalag na ito ni Sanji, ni Zoro at ni Luffy sa fake Sun God, ay nagbabasa naman at ina-analyze ni Nami ang mapa na nakuha nila. Dito ay dinedescribe niya kung saan sila pwede dumaan at kung ano ang itsura ng Lego Kingdom na kinaroroonan nila ngayon. Dahil as things stand, ang natitirang paraan para makatakas sila sa lugar na ito ay sa pamamagitan ng tulong ng mapa na nakuha ni Nami. Dahil alam naman natin na napaka-tricky nga ng lugar na ito kahit pa sabihin natin kaya nilang wasakin ng bawat bagay since meron nga itong illusionary effect tulad na lamang daw kung paano nila nakikita ang reflection nito from the inside at nakikita naman ito see-through from the outside. Subalit ito ang isa sa pinaka-importante at pinaka-inaabangan sa chapter na ito, ang pag-reveal kung sino talaga ang fake Sun God na to. Nabanggit dito na ang tunay na pangalan ng fake Sun God na ito ay si Rude, isang miyembro ng Giant Pirates crew na pinamumunuan ni Hyruddin. However, nang mapagdesisyonan nitong si Hyruddin na maging parte ng Straw Hat Grand Fleet ay hindi siya nag-agree na dahilan kung bakit tumiwalag siya sa kanilang crew at ginagawa niya na ang bagay na nakikita natin ngayon. So it means in the very first place, wala talagang dahilan at walang kahit na anong reference kung bakit siya naituring na Sun God at para bang ito ay isang realidad na ginagawa niya lamang mula sa kanyang illusionary world na binuo. Maaring ang mga pangyayaring ito ay naidulot ng galit niya nang dahil sa kagustuhan ni Hyruddin na maging parte ng Straw Hat Grand Fleet. Nang dahil dito, gusto niyang para bang maging katulad ni Luffy na si Sun God Nika kaya ginagawa niya ito at pinipilit niyang makapag-create ng isang illusionary kingdom na kung saan siya naman ang ituturing na Sun God. Sa chapter spoilers na ito ay na-explain din kung paano nakarating ang OG Straw Hat Crew papunta sa lugar na ito. Ayon sa kontekstong ito ay napadaan ang kanilang landas sa Sleeping Mist area na dahilan kung bakit nakatulog hindi lamang sila Luffy at ang OG crew kung hindi maging ang mga Giants at habang sila ay nakatulog, dumaan naman doon itong si Mugen. Si Mugen ay ang giant crew na na-encounter nitong sila Luffy sa previous chapter at nilalay nito ang kanilang ship papunta sa Lego Kingdom na to. So I think that explains it. Walang kahit na anong teleportation abilities or kahit na anong magical entities na dahilan kung bakit biglang nag-teleport itong sila Luffy papunta sa Elbaf. As for the last scenes naman sa spoilers na ito ay nabanggit na pinagtulungan nitong si Nami at ni Zeus itong si Rude habang pinatatamaan siya ng isang napaka-massive na thunderbolt. Simultaneously and at the very same time ay ginamit naman ni Luffy ang kanyang Gear Fort para wasakin ang isa sa mga wall na pwedeng nangangahulugan na naging effective ang paggamit ni Nami ng mapa at nagawa nilang mahanap ang other end ng Lego Kingdom. Sa pamamagitan ng pagwasak nitong si Luffy ng wall na yon ay pwedeng makatakas na sila mula sa fake Sun God na to. And that is where the chapter ends based on these spoilers na nangangahulugan lamang na hindi na nakakulong sila Luffy sa Lego Kingdom pero let us not forget the fact na nasa loob pa rin sila ng room ng fake Sun God na ito or nitong si Rude at hindi pa sila makakalabas ng room not unless I think wawasakin nila ang tunay na wall sa room na yon o kung tatalunin nila itong si Rude. Pero tulad ng dati, we all know naman na napakakonting impormasyon pa nito at kailangan pa nating antayin ang full spoilers o ang full translation scans para malinaw natin ang mga bagay na ito at na-confirm natin ang bawat details na hindi gaanong nalinaw sa chapter spoilers.
Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para ma-notify ka pag release natin ng susunod na chapter spoilers, susunod na full chapter review. I hope you guys visit Anime Updates PH again and I will see you guys on the next one.